Anong tinitingin-tingin ninyo? Yan ang tanong ng anghel sa mga alagad. Nang umakyat si Kristo sa langit, napako ang kanilang paningin sa itaas, sapagkat akala nila ang Panginoon ay lumisan na. Subalit ang paalala ng anghel sa mga alagad na kumakatawan sa ating lahat ng mga tagasunod ni Jesus, oo, sa araw na ito ay umakyat sa langit ang Panginoon. Subalit hindi siya nawala, hindi niya tayo iniwan, sapagkat ang presensya ng Diyos ay hindi nananatili sa langit. Ang presensya ng Diyos ay nasa kalooban ng bawat isa. Kaya nga po, kagaya ng sabi ko sa simula ng ating misa, umakyat ang Panginoong Hesus sa langit at dinala ang ating pagkatao sa ating Ama. Subalit, tayong mga iniwan niya dito sa lupa na kanyang mga alagad, nais naman niyang dalhin natin ang kanyang pagkadiyos sa sanlibutan. Jesus in the right hand of the Father is our representative in heaven. We, as baptized Christians, are the representatives of Christ in the world. Do I hear an amen? Kinakatawan tayo ni Jesus sa kanan ng Ama, kaya sana maging kinatawan din tayo ni Kristo dito sa lupa. Dinala niya ang ating pagkatao sa langit, dalhin natin ang kanyang pagkadiyos dito sa lupa. Yan ang mensahe ng Ascension Sunday. It is not just a remembrance of how we should look up to heaven and see Jesus going up to the Father. It is a reminder for all of us that the movement of ascension is not only upward, but forward. Ang direksyon ng pag-akyat sa langit ng Panginoon ay hindi lang pataas, kundi pasulong. Kaya nga po sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa, nagsisimula tayo na tinitingala natin siya sa altar, tinitingnan natin ang kanyang presensya. Pero matapos na matanggap natin siya sa kanyang salita, matapos na matanggap natin ang kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon, hahayo tayo't lalabas at gagawin kung ano ang sinabi ng Panginoon sa ebanghelyong narinig natin ngayon. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. We internalize the presence of Jesus. Tayo, ang presensya ni Jesus sa ating panahon. Kaya kahit umakyat na siya sa langit, bagamat marupok ang ating pagkatao, gagamitin niya tayo upang kanyang maging kinatawan sa ibang tao. Kaya't anong tinitingin-tingin ninyo? Huwag lang tayo tumingin sa langit. Tingnan natin ang ating sarili sapagkat ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang presensya upang tayo ang kanyang maging presensya sa iba. Amen? Every time that we speak, it is Jesus speaking through us. Every time that we do good works, it is Jesus working through us. Sa tuwing magsasalita tayo ng maganda, ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita sa pamamagitan natin. Sa tuwing may gagawin tayong mabuti, ang Panginoong Hesukristo ang kumikilos sa pamamagitan natin. Kaya nga po, ito yung paalala sa atin ng Ascension Sunday ngayon. At magandang itanong natin sa ating mga sarili, tayo ba ay mabuting kinatawan ng Panginoon? Sa pag-akyat ng kanyang katawan at kaluluwa sa langit, ang atin bang katawang panlupa ay nagiging tanda ng presensya ni Jesus sa iba? Pwede naman kasing hindi na lang umakyat sana ang Panginoon sa langit. E di sana, hindi nyo na kailangan pagtiyagaan yung mga paring minsan, pangit pang magsalita. Hindi nyo na sana kailangan pagtiyagaan yung mga naglilingkod sa simbahan, mga taong simbahan pa man din, ang sasama ng ugali. Diba? Because everyone is an imperfect representation of the Lord. Amen?
Taas ang kamay ng perpektong kinatawan ng Panginoon dito. O ibababa ko rin ang kamay ko kasi ako rin hindi. Hindi ako perpektong kinatawan ng Panginoon. Pero bakit umakyat si Jesus sa langit at iniwan ang kanyang mga alagad para ipakita na may tiwala siya sa atin, gaano man tayo karupok. Sapagkat anong sabi niya sa Ebanghelyo? Ipagkakaloob sa atin ang kapangyarihan. And what is that power? That power cannot be separated from the proclamation of the Word of God. Ang kapangyarihan ay hindi yung makagawa ka ng mga himala na kagaya ng sinasabi dito na kapag humawa ka ng mga ahas ay hindi ka maaano, kapag uminom ka ng lason, hindi ka maaano. Si baka mamaya, sabi nyo, ay may kapangyarihan pala ako. Makahanap nga ng ahas mamaya. Ha? Tapos sabi mo, ay tuklawin mo ko, hindi ako mamamatay. Kumuha ka ng Racumin, ng liquid sosa, iinumin mo, hindi ako mamamatay. Mamamatay ka. Pero nung tinutukay dito ng mabuting balita, ang ahas ay simbolismo ng anumang bagay na nakamamatay. Sa banal na kasulatan, ang ahas ay tanda ng pagkakaroon ng kasalanan ng tao at ang kasalanan nakamamatay ng kalooban. Kaya anong ibig sabihin? Na ang sino mang sumampalataya kay Jesus, ang sino mang tumanggap kay Jesus, kahit may mga ahas sa paligid niya na nais patayin ang kanyang kalooban, mga taong negative na pumapatay ng lakas mo, ng buhay mo, mga kasalanan na sumisira ng kalooban mo, kapag ikaw tinanggap mo si Kristo at ikaw ay kinatawan ni Kristo, ano ang himala? Hindi ka basta-basta mahuhulog sa kasalanan. Hindi ka basta-basta papatayin. Hindi basta-basta mamamatay ang kalooban mo dahil sa mga bagay na nakaka-discourage sa atin. Hindi. Ano yung mga lason? Yung mga lason, hindi mo na kailangan uminom ng liquid sosa dahil ang mga lason, araw-araw mong nakikita. Lason, ang pornography sa internet. Lason ang mga fake news. Lason ang chismis. Lahat na yan, na-encounter natin araw-araw. At ang isang taong kinatawan ni Jesus, ang isang taong binigyan ng kapangyarihan ni Jesus, ay hindi basta-basta maaano ng mga lason na ito. Kaya kahit isang click lang yung pornography, kaya kahit nandyan lang sa katabi mo yung chismis, hindi ka basta-basta mahuhulog sa kasalanan. Sapagkat alam mong nasa iyo si Jesus, alam mong kinatawan ka ni Jesus, at binubuhay ka ni Jesus. Jesus works through you. And so, the power that is in you is the power of Christ against the devil, against sin. Kaya nga ang sabi dito, makapagpapalayas ng demonyo. Hindi ibig sabihin lahat tayo exorcist, kundi yung trabaho ng demonyo na tayo ay mahulog sa kasalanan, maiwawaksin natin yon because Christ works through us. That is the power of Jesus in us. Kaya nga minamahal ko mga kapatid, yan ang mensahe ng Communication Sunday. Kapag tayo umiiwas sa kasalanan, kapag gumagawa tayo ng kabutihan, we communicate the Word of God to other people. Kahit hindi ka magaling sa public speaking, kahit hindi ka pa nagsasalita, yung buhay mo mismo, kapag nangungusap tungkol sa Ebanghelyo, kapag ang nakikita ng ibang tao sa iyo ay kabutihan mo, ang ipinapahayag mo si Kristo. Amen po ba yun? Nakikinig pa kayo? Di ba? Yung iba pag sinabing evangelization, new evangelization, social communication, ang iniisip ka agad, gagawa ako ng Facebook page, YouTube channel, gusto ko may followers ako. Ha? Nag-iisip ng mga gimmick, paano ipapahayag yung Word of God. But preaching the Word of God is not just about words. It is not about techniques. It is not about styles.
Preaching the Word of God is about our personhood. Hindi sinabi ni Jesus na humayo kayo at mag-Facebook at mag-YouTube. Hindi. Ang sinabi niya, humayo kayo. Sapagkat sa inyong pagkatao, magsasalita si Kristo. Amen? Sa pamilya ninyo, kahit wala kang YouTube channel, wala kang Facebook page, pwede kang maka-impluwensya sa pamilya mo. Pwedeng magsalita si Kristo sa pamamagitan mo kapag nakita ng magulang mo kung gaano ka marespeto. Pag nakita ng mga kapatid mo kung gaano ka maunawain. Pag nakita ng mga katrabaho mo kung gaano ka katapat sa tungkulin, hindi ka sinungaling, hindi ka nandadaya sa time card, hindi ka nagnanakaw ng supplies. Diyan nila makikita si Kristo na kinakatawan mo. Amen? Makikita ng mga kapitbahay mo yan. Kasi kahit ginagawan kanila ng masama, kahit para silang ahas at lason sa buhay mo, hindi ka apektado. Yan ang himala na pinadadaloy ng Diyos sa sino mang nananalig sa Kanya at sino mang nananampalataya na siya ay kinatawan ni Kristo dito sa mundo. That is how we preach the Word of God. Kaya nga sabi ni Saint Francis of Assisi, preach and if necessary, use words. Mangaral kayo at kung kinakailangan, gumamit kayo ng salita. Kaya ngayong World Communication Sunday, ngayong Ascension Sunday, huwag nating isipin na ang ebanghelisasyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita, ay tungkol lamang sa mga platforms, tungkol lamang yan sa magagandang salita. Hindi. Kahit sa simpleng pamumuhay natin, yung ating pagkatao mismo ay nangungusap tungkol sa Diyos. Kahit wala ka pang ginagawa, yung pagkatao mo may sinasabi na. Alam ng kapwa mo kung ikaw ay na kay Jesus, sapagkat ang nakikita sa iyo, ang naririnig sa iyo, si Jesus. Kaya ito'y magandang hamon sa ating lahat. Ngayong nakakarinig tayo ng magagandang salita ng Diyos dito sa simbahan. Mamaya ba pag uwi ninyo, magandang salita rin ang maririnig ng mga anak ninyo sa inyo? Magagandang salita rin ba ang maririnig ng mga kapamilya ninyo sa inyo? O baka naman kauuwi nyo pa lang, may nakita na kayong nakakairita at nakakaaburido, mga pangit ng salita ang bibitawan ninyo. Kinatawan natin si Jesus sa langit. Sana tayo ang maging kinatawan niya dito sa lupa. Amen.